Magandang araw, Binibining Joy. Magandang araw, mga kamag-aral. Kasama ang buong ika-16 na grupo. Ako si Precious Gemma Maril at si Ayesha Felicidaria. hatid namin ang tampok na balita ngayong gabi. Ang usapan ngayon ng darating na EDSA Day ng ika-25 ng Pebrero 2024 taong kasalukuyan. Alam ba ninyong nasusulat sa kasaysayan ng himagsikan ng lakas ng bayan ng tinatawag ding revolusyon sa EDSA ng taong 1986 ay isang demonstrasyon na nagtagal ng 4 na araw sa Pilipinas mula Pebrero 22 hanggang Pebrero 25 ng taong iyon. Nagugat ang nasabing revolusyon sa serye ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa diktadoryang pamumuno ni Ferdinand Marcos, lalo na noong napaslang si Ninoy Aquino noong 1983. Tama, at bukod doon, maraming mga taong nakilahok dito, mga sibilyan, militar, at mga alagad ng simbahan tulad ni Jaime Cardinal Sin. Nagdulot ito ng pagbagsak ng pamahalang diktador ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang panghalili ni Corazon Aquino sa posisyong nilisan ni Marcos. Ito ay itinuturing bilang isang pagdiriwang at gunita bilang tanda ng paglaya sa isang diktador na pamumuno. Ito din ang nagpabago ng konstitusyon. Ngunit bakit nga ba ito ginawang normal na araw sa kasulukuyan? Magandang katanungan. Hindi naman lingid sa kalaman natin kung sino ang kasalukuyang namumuno ng bansang Pilipinas. Ang ating presidente ay anak ng nasabing diktador na siyang napatalsik ng nasabing pagdiriwang. Bilang konklusyon, ang araw na ika-22 hanggang 25 ay dapat gunatingin at isipin ito man ay holiday o regular na araw sapagkat wala tayong demokrasyang pamumuno ngayon kung hindi naganap ang ganitong mga pangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.